Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Lincoln, Illinois. Ang Lincoln, Illinois ay isang makasaysayang lungsod na matatagpuan sa Logan County. Itinatag noong 1853, ito ang kauna-unahang lungsod sa Estados Unidos na ipinangalan kay Abraham Lincoln bago pa man siya naging pangulo. Kilala ang Lincoln sa kanyang mga makasaysayang lugar tulad ng Postville Courthouse at ang Mount Pulaski Courthouse. Bukod dito, ang lungsod ay tahanan ng pinakamalaking covered wagon sa mundo at maraming iba pang mga atraksyon sa kahabaan ng Route 663. Sa kasalukuyan, ang Lincoln ay isang sentro ng agrikultura at edukasyon na may 2 kolehiyo at isang aktibong komunidad na nagdiriwang ng mga taunang festival tulad ng Abraham Lincoln National Rail Splitting Festival. Sa maliit na bayan na ito, lumaki si Jose Francisco Rodriguez na kilala bilang Frank. Si Frank ang pinakamatanda sa 5 magkakapatid at matapos maghiwalay ang kanilang mga magulang, tumulong siyang mag-alaga sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos maglingkod ng 14 years sa Navy, nakakuha si Frank ng trabaho sa Angel Gate Academy sa San Luis Obispo, California. Mahilig siyang tumulong sa mga bata na magtuwid ng landas at mahilig din siyang magsimba. Dito rin niya nakilala ang kanyang magiging asawa, si Angelina. Mabilis na nagkagustuhan sina Angelina at Frank at nagpakasal noong April 2000. Si Angelina ay may anak na babae mula sa kanyang unang kasal. Ilang sandali matapos ang kanilang kasal, nakatanggap si Frank ng alok na trabaho bilang guro ng mathematics. Lumipat sina Frank, Angelina, at ang anak ni Angelina sa Montebello, isang suburb ng Los Angeles. Noong September 2000, ilang buwan lamang matapos ang kanilang kasal at paglipat, nakipag-ugnayan si Angelina sa pulisya. Sinabi ni Angelina na kamakailan lang ay nagkasakit si Frank at pinaniniwalaan ng mga doktor na siya ay may food poisoning. Sinabihan siyang iuwi si Frank at painumin ng maraming likido. Sinabi ni Angelina na natagpuan niyang patay si Frank sa kalagitnaan ng gabi. Natagpuan si Frank na nakadapa na may kaunting dugo sa paligid ng kanyang ilong. Sinabi ni Angelina na alam niyang may sakit si Frank pero nagulat siya na ang food poisoning ang ikinamatay nito. Walang nakitang anumang kahina-hinala ang mga pulis sa bahay. Walang palatandaan ng anumang pinsala sa katawan ni Frank. Ayon sa medical examiner, nasa perpektong kalusugan si Frank at hindi siya namatay dahil sa atake sa puso. Ang kanyang pagkamatay ay itinuring na aksidente. Noong September 9, 2000, sinabi ni Angelina sa mga pulis na naniniwala siyang alam niya kung sino ang pumatay kay Frank. Sinabi ni Angelina na pumunta si Frank sa Angel Gate Academy 2 araw bago siya namatay upang magtrabaho bilang chaperone para kumita ng dagdag na pera. Sinabi din niya na isang lalaking nagngangalang Chad Holloway ang nagbanta kay Frank. May mga alegasyon ng pang-aabuso sa bata laban kay Chad at ayon kay Angelina, kinompronta ni Frank si Chad tungkol dito. Noong September 15, pumunta ang mga pulis sa Angel Gate Academy. Lahat ng nakausap ay may magagandang bagay na sinabi tungkol kay Frank. Pati si Chad ay may magagandang sinabi tungkol sa kanya. Magkaibigan sina Chad at Frank. Walang ebidensya na si Chad ay nang abuso ng kahit sinong bata. Nagalit si Chad tungkol sa mga alegasyon laban sa kanya. Inamin niya na nagbitiw siya ng mga banta at sinabi niyang aalamin niya kung sino ang gumawa ng mga alegasyon na ito at ipapahamak ang kanyang trabaho. Tinanong si Chad tungkol sa pagbisita ni Frank sa Angel Gate 2 araw bago siya namatay. Nalaman ng mga pulis na bumisita si Frank nang biglaan at hiniling na maging chaperone sa huling sandali. In-interview si Chad sa pagkakataong iyon. Sinabi niya na nagulat siya sa hitsura ni Frank at mukhang may sakit ito. Malinaw sa mga pulis na may nangyari kay Frank bago siya pumunta sa Angel Gate Academy. Si Chad ay naalis bilang suspek. Hindi ito nagpahinto kay Angelina sa patuloy na pagbibintang sa kanya sa pagpatay. Isa sa mga kapatid ni Frank ang nagsalita tungkol sa kilos ni Angelina sa mga araw matapos ang pagkamatay ni Frank. Sinabi niya na hindi niya nakita ang anumang emosyon mula kay Angelina. Binanggit din niya ang tungkol sa isang halaman na tinatawag na oleander na maaaring makalason sa isang tao. Matapos ito, tumawag ang pamilya ni Frank sa mga pulis
at hiniling na imbestigahan ang oleander. Ang oleander ay inilarawan bilang isang maganda ngunit nakalalasong halaman na madalas tumutubo sa gilid ng mga freeway. Nakipag-ugnayan ang Los Angeles Sheriff's Department sa opisina ng medical examiner at hiniling na magsagawa ng pagsusuri upang tingnan kung may oleander sa sistema ni Frank. Muling kinausap ng mga pulis si Angelina tungkol sa kanyang mga alegasyon. Mas nag-aalala si Angelina kung aarestuhin ba ng mga pulis si Chad. Nakipagkaibigan sila sa kanya at pinalabas na malapit na nilang arestuhin si Chad kahit na naalis na siya bilang suspek. Tinanong ng mga pulis si Angelina kung paano niya iniisip na nilason ni Chad si Frank. Binanggit niya na maaaring ito ay mula sa mga puno na tumutubo sa gilid ng freeway. Gayunpaman, alam niyang magkunwari at hindi niya tinawag ito sa pangalan nito. Habang ini-interview si Angelina sa kanyang bahay, nakita ng mga pulis ang kanyang bakuran. Ang kanyang kapitbahay ay may puno ng oleander. Ang puno ay mataas at nakalaylay sa bakuran ni Angelina. In-interview ng mga pulis ang isa sa mga kaibigan ni Angelina, si Palmira. Sinabi ni Angelina kay Palmira na nababagot na siya sa kanyang kasal. Nagbiro pa sila tungkol sa kung paano nila mapapatay ang kanilang mga asawa. Binanggit ni Palmira ang oleander na nagbigay interes kay Angelina. Tinabi ni Palmira na tinanong siya ni Angelina ng napakaraming tanong tungkol dito. Nagsimula siyang maghinala matapos mamatay si Frank. Noong September 18, nakipag-ugnayan ang medical examiner sa mga pulis tungkol sa resulta ng pagsusuri sa oleander. Natagpuan ang oleander sa sistema ni Frank sa oras ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, sinabi nila na hindi nila iniisip na sapat ang dami nito upang maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy ang nakikipag-ugnayan si Angelina sa mga pulis. Sa isang tawag, tinanong niya kung ano ang natuklasan ng medical examiner. Hindi sinabi ng mga pulis ang resulta sa kanya. Araw-araw din niyang tinatanong ang mga pulis tungkol sa pera mula sa life insurance at kung kailan niya ito matatanggap. Nakipag-usap ang mga pulis sa ahente ng life insurance. Ang halaga ng insurance policy ay $250,000. Lumabas sa pagtatanong na nakipag-ugnayan si Angelina sa ahente ilang oras lamang matapos ideklarang patay si Frank. Sinabihan si Angelina na hindi niya matatanggap ang pera hanggat hindi natutukoy ang sanhi ng pagkamatay. Noong October, sinabi ni Angelina sa mga pulis na nakatanggap siya ng isang anonymous na tip at muling binanggit si Chad Holloway. Sinabi ni Angelina na sinabi ng taong tumawag na itanong ang tungkol sa antifreeze. Sinuri ng mga pulis ang mga record ng telepono ni Angelina. Walang tawag na malapit sa oras na sinabi niyang natanggap niya ito. Muling nakipag-ugnayan ang mga pulis sa medical examiner. Sa pagkakataong ito, hiniling nila na magsagawa ng pagsusuri para sa antifreeze. Noong January 2001, inihayag ng medical examiner na may antifreeze sa sistema ni Frank. Ang dami nito sa kanyang katawan ay sapat upang ikamatay niya. Ang pagkamatay ni Frank ay itinuring na isang murder. Naniniwala na ngayon ang mga pulis na lumipat si Angelina sa paggamit ng antifreeze matapos ang oleander na nagdulot lamang ng sakit kay Frank. Wala pa ring sapat na ebidensya laban kay Angelina. Kailangan ng mga pulis ng isang pag-amin. Muling nakipagkita ang mga pulis kay Chad sa San Luis Obispo. Sinabi nila sa kanya na si Angelina ang gumawa ng mga alegasyon ng pagpatay laban sa kanya. Tinanong nila kung pwede siyang makipag-usap kay Angelina habang nakikinig sila sa kabilang linya. Agad na pumayag si Chad. Nang makipag-ugnayan si Chad kay Angelina, ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung paano nakuha ni Chad ang kanyang numero at sinabi na hindi siya dapat nakikipag-usap sa kanya. Binaba niya ang telepono at tumawag sa mga pulis mga 30 seconds pagkatapos. Sinabi ni Angelina sa mga pulis na tinakot siya ni Chad. Alam nilang nagsisinungaling siya dahil nakikinig sila sa tawag. Noong February 2001, nakipagkita ang mga pulis kay Angelina at inaresto siya. Malinaw na sinubukan niyang umiyak at magmukhang malungkot. Habang naghihintay ng paglilitis si Angelina, nagplano siyang ipapatay ang kanyang kaibigan na si Palmira. Sa isip ni Angelina, ang pahayag ni Palmira sa mga pulis tungkol sa lason ang pinakamatinding ebidensya laban sa kanya.
Hiniling ni Angelina sa babaeng nasa katabing selda na inakala niyang isang matigas na kriminal na patayin si Palmira. Pumayag ang babaeng ito na magsuot ng wire. Sa recording, sinabi ni Angelina na gusto niyang magmukhang isang pagnanakaw na nauwi sa masama o magmukhang ang kasintahan ang gumawa nito. Nakipagkita ang mga pulis kay Palmira at sinabi sa kanya ang plano ni Angelina. Tinanong nila kung handa siyang magpanggap na patay na. Pumayag siya. Gumamit ang mga pulis ng stage makeup kay Palmira at kumuha ng mga larawan na parang isang karumal-dumal na eksena ng pagpatay. Isang undercover na pulis na nagpapanggap na hitman ang bumisita kay Angelina sa kulungan. May dala siyang mga larawan ng eksena. Sinabi ni Angelina na nagbibiro lang siya, pero pagkatapos ay sinabi niyang umaasa siyang makakauwi na siya ngayon dahil patay na si Palmira. Noong 2003, nilitis si Angelina para sa pagpatay kay Frank. Nahatulan si Angelina ng guilty sa murder for financial gain and attempt to dissuade a witness. Siya ay hindi napatunayang guilty sa pag-utos ng pagpatay. Nagpatotoo ang anak ni Angelina na may espesyal na Gatorade si Frank sa kanilang bahay. Hinihiling ni Angelina sa kanyang anak na dalhan si Frank ng kanyang Gatorade. Ang antifreeze ay hinihinalang nakalagay sa kanyang special Gatorade. Nabunyag din na may pangalawang anak na babae si Angelina, si Alicia, mula sa isang naunang relasyon. Pumanaw ang kanyang anak noong 1993. Ang kanyang pagkamatay ay itinuring na aksidente. May pacifier na natagpuan sa kanyang lalamunan. May mga punit sa pacifier kaya't pinaniniwala ang pinunit ito ni Angelina at ibinigay sa kanyang anak. Sinabi ni Angelina sa pulisya na natagpuan niya ang bata na patay sa kanyang kuna. May piraso ng pacifier ay natagpuan sa sahig. Bago mamatay ang kanyang anak, bumili si Angelina ng $50,000 na life insurance policy para dito. Idinemanda niya ang Gerber na gumagawa ng chupon. Naayos nila ang kaso laban sa Gerber sa halagang $710,000. Nakatanggap si Angelina ng humigit kumulang $250,000 ayon sa mga rekord ng korte. Bumili siya ng bahay, kotse, at bangka. Walang mga kasong isinampalaban kay Angelina para sa umano'y pagpatay sa kanyang anak. Pero ano kaya ang nagdulot kay Angelina para gawin ang lahat ng ito? Si Angelina ay lumaki sa isang working class sa Rockaway Beach. Siya ang mas bata at mas pasaway sa dalawang magkapatid na babae. Ang kanyang ama, na ipinanganak sa Puerto Rico, ay isang truck driver at taxi driver na iniwan ng kanilang pamilya. Ang kanyang ina ay isang nurse na nagtrabaho araw at gabi upang mapag-aral ang kanyang mga anak sa mga Catholic school at mabigyan sila ng mga lessons sa ballet, cheerleading at basketball. Palaging napapaligiran ng mga kamag-anak ang magkapatid. Kapag ang kanilang lolo ang nagbabantay sa kanila, sinasabi ni Angelina at ng kanyang kapatid na siya ay minolestya nito. Nagsimula ang pang-aabuso noong siya ay 2 taong gulang at tumagal hanggang high school, na nagresulta sa isang abortion at ang paglikha ng isang alter ego na pinangalanan niyang Victoria. Sinabi niya sa ilang kamag-anak ang tungkol sa pang-aabuso, ngunit walang nagbago. Sinabi ni Angelina na una siyang nagtangkang magpakamatay sa edad na 8, gamit ang ilang over-the-counter na pain relievers. Sa edad na 16, ayon sa mga record ng ospital, siya ay nag-overdose sa mga sleeping pills at na-ospital dahil sa depression. Sa edad na 19, nagpakasal at nakipaghiwalay siya sa isang kapitbahay na nagngangalang Hector Gonzalez. Lumipat siya sa Florida at sumali sa Air Force. Muling na-in-love kay Tom Fuller, isang guwapong at athletic na Mr. Right, habang pareho silang nakabase sa Colorado. Sa loob ng 3 buwan, siya ay nabuntis. Nagpakasal sila at lumipat sa Vandenberg Air Force Base malapit sa Lompoc. Pagkalipas ng 2 taon, inaalagaan ni Angelina ang kanyang anak na si Autumn at ang kanyang premature na bagong silang na si Alicia. Ang unang 4 na buwan ng sanggol ay ginugol sa loob at labas ng ospital dahil sa ilang mga problema sa kalusugan, kabilang ang bradycardia, isang abnormal na mabagal na tibok ng puso. Gayunpaman, naaalala ni Angelina ito bilang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. Ngunit ang kanilang relasyon ay unti-unting nasira. Matapos mabulunan ng pacifier at mamatay ang kanilang anak, ang pagsasama ng mag-asawa
ay nagtapos sa diborsyo. Ang ligawan ni Angelina at Frank Rodriguez ay napakaikli kaya't ikinagulat ito ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Nagkakilala sila noong February 2000 sa Angel Gate Academy sa San Luis Obispo, isang bootcamp para sa mga batang may problema na pinapatakbo ng California National Guard at ng Los Angeles Unified School District. Nga pakasal noong April 2000 at noon ngang September 2000 ay inireport na natagpo ang patay si Frank. Si Angelina ay na-diagnose na may depression at anxiety disorders mula pagkabata. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, napag-alaman ng mga doktor na siya rin ay may sintomas ng manic at borderline personality disorders, ngunit siya ay itinuturing na sapat ang kakayahan upang humarap sa paglilitis. Sa mga panayam sa kulungan, kasama ang forensic psychiatrist, siya ay nagsisisi sa nagawa niya kay Frank. Noong January 12, 2004, hinatulan si Angelina ng kamatayan at kasalukuyang nasa death row. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Central California Women's Facility sa Chowchilla, California, kung saan siya ay nasa death row at naghihintay ng kanyang sentensya.